Welcome sa channel mga master. Sana ay matapunan nyo ng unting suporta itong aking channel bago pa tayo magkasamaan ng loob. Maraming salamat, ano pang inaantay mo mag-like na at manood. Sabay-sabay nating alamin sa video na ito kung paano nga ba namuhay itong si Danzo at kung paano ito nakaapekto sa Konoha at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Si Danzo ay nagmula sa Shimuri Clan, walang gaanong detalye tungkol sa clan na ito, at sa mga kilalang miyembro maliban lang sa nasabi ni Danzo na ang kanyang mga magulang ay namatay sa digmaan. Naging head din siya ng mga Root Anbo at kasali sa Konoha Council. Ang Shimuri Clan din ang mga pinakaunang clan na naging kakampi ng Konoha noong sinimulan ang Konoha nila Madara at Hashirama. Genin pa nga lamang ay nasali na itong si Danzo sa unang digmaan ng mga ninja, kasama ang dating kaibigan na si Sarutobi, na kanyang naging karibal hanggang sa pagtanda ng mga ito. Naging member siya ng escort unit kasama ang iba pang genin at kaibigan na sila Kagami Uchiha, Toripo Akemichi, at ang kanilang team leader na nooy ikalawang Hokage na si Tobirama. Dito na din ipinasa ni Tobirama ang titulong Hokage kay Sarutobi, nang maging decoy ito sa mga kalaban. Si Danzo ng mga panahon na ito ay gusto na ding magpresenta na maging decoy, pero sa di malaman na dahilan ay para bang may takot itong nararamdaman at hindi niya nagawang makapagsalita. Isa din si Danzo sa masasabi nating naging dahilan kung bakit naging criminal organization itong Akatsuki. Pinakialaman nitong si Danzo ang mangyayari na sanang kapayapaan sa pagitan ng Akatsuki at sa grupo nitong si Hanzo. Nagpakita si Danzo ng mga bangkay dito kay Hanzo at sinabing mga bangkay ito ng mga ninja ng Rain Village na pinatay ng Akatsuki. Nagpanggap din na mensahero itong si Danzo at sinabi sa Akatsuki na iniimbitahan nila ang mga ito para pag-usapan ang kapayapaan. Nagawa naman na ni Hanzo na maging hostage itong si Konan, at gamitin upang utusan si Yahiko na patayin si Nagato na pinuno ng Akatsuki ng mga panahon na ito. Nagawa namang magpakamatay ni Nagato gamit ang sandata ng kanyang kaibigan na si Yahiko para lamang mas alba itong si Konan. Pagkatapos nga ng insidente na ito ay unti-unti nang nag-iba ang landas nitong Akatsuki. Si Danzo din ang naging dahilan kung bakit naging espiya si Kabuto. Si Nuno na kinikilalang nanay ni Kabuto ay tinakat nitong si Danzo, na kung hindi papayag sa ibibigay na misyon sa kanya ay ipapatigil nila ang pagsuporta sa kanilang orphanage. Napansin din nila itong talento ni Kabuto at kinuha ding isang espiya. Sa katagalan ay dumami na ang nalalaman nitong si Nuno at Kabuto. Binigyan niya ng assassination mission itong si Nuno, at lingid sa kaalaman nito ay si Kabuto pala ang kanyang misyon na patayin. Hindi naman nakilala ni Nuno itong si Kabuto dahil ibang larawan na nakabuto ang pinapakita nila sa kanya. Kabaliktaran naman ang nangyari sa mission na ito, si Nuno ang napatay nitong si Kabuto, at nang makita nga ni Kabuto na ang kanyang tinuturing na nanay ang napatay niya ay hindi nito mapigilang magalit at maluha. Si Orochimaru naman ng mga panahon na ito ay binigyan din ng misyon ni Danzo na siguraduhing walang mabuhay sa dalawa, ngunit binuhay nito si Kabuto at pinagtapat dito na si Danzo ang may pakana ng lahat. Dito nga nagsimula na maging espiya na nitong si Orochimaru ang batang si Kabuto. Sa panahon naman ni Minato at pagsisilang kay Naruto ay umatake itong si Obito, di pa kilalang Obito noong panahon na ito, sa Konoha at kinontrol nga itong Nine Tails. Si Danzo ang nagmungkahi sa Konoha na wag palapitin ang kahit na sinong Uchiha dito sa Nine Tails, sa takot na din niya na baka merong Uchiha ang makapagkontrol dito, at nang mamatay naman ang mag-asawang Minato at Kushina ay kaagad niyang pinagbintanghan ang Uchiha clan dahil sila nga lang ang may kakayahang kumontrol dito, kaya nga masasabi din nating isa si Danzo sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ng sigalot ang Konoha at Uchiha clan. At nang maisipan naman ng Uchiha na magplano ng kudeta ay humanap itong si ikatlo ng paraan kung paano ito maiiwasan sa mapayapang paraan. Ang batang si Shisui naman ay nagmakahi ng mga panahon na ito na gamitin ang kanyang Koto Amatsu kami upang baguhin ang isipan nitong mga leader ng Uchiha at di ituloy ang plano kudeta. Pero dahil sa takot ni Danzo na baka sa kanila gamitin ni Shisui ang kanyang Koto Amatsu kami ay tinutulan ito ni Danzo at nagawa pang kuhanin ang isang mata ni Shisui. Sa kabilang banda naman ay napapayag naman nitong si Danzo ang batang si Itachi na patayin ang lahat ng miyembro ng Uchiha ng clan at itira lamang ang kanyang kapatid na si Sasuke at may pangakong mamumuhay ang kanyang kapatid ng payapa sa Konoha. Pagkatapos mamatay ni Minato ay ni-recruit naman nitong si Danzo ang napakahusay na batang Kakashi noong panahon na ito.
Dahil na din siguro sa inggit na hindi napunta sa kanya ang pagiging Hokage at muling binalik kay Hiruzen ang pamumuno, ay nagawang siraan ni Danzo si Hiruzen kay Kakashi at sinabing hindi nga daw siya makakapayag na maging Hokage ulit itong si Hiruzen, at tinuturo din niya itong si Hiruzen na may kasalanan kung bakit namatay ang kanyang guro na si Minato, dahil hindi pinayagan nitong si Ikatlo na tumulong ang mga malalakas na ninja noong nakawala ang Nine Tails. Napakadami ding na malalakas na batang ninja na ni-recruit nitong si Danzo, katulad nila Tenzo o mas kilala sa pangalan na Yamato, Sai, Fu, at Torune. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon na inutusan nitong si Danzo si Tenzo na patayin itong si Kakashi at kunin ang Sharingan, ngunit hindi ito ginawa ni Tenzo at iniwan ang misyon. At dahil isang wood style user itong si Tenzo ay minungkahi ni Hiruzen na alisin na sa Root Anbo itong si Tenzo, dahil lumalaki na ang batang si Naruto, at ang isang wood style user ay malaki ang maitutulong sa pag-restrict kung sakaling mang makawala itong Nine Tails kay Naruto. Ang tambalang Orochimaru at Danzo ay nagdulot ng malawakang pagkawala ng mga tao sa Konoha. Si Orochimaru din ang dahilan kung bakit may Hashirama Cell itong si Danzo. Ang nung time nga na mahuhuli na sila ay ipinag-utos ni Ikatlo na hulihin o patayin nga itong si Orochimaru ngunit hindi na nila ito naabutan. Tingin ko ngay masaya pa din itong si Hiruzen dahil mahal niya pa nga din itong kanyang pinakamagaling na estudyante at umaasang magbabago pa ito, at kung maagang tinutulan ni Danzo ang mga pag-aaral ni Orochimaru ay buhay pa nga siguro itong si Hiruzen. Sa kagustuhan nga din ni Danzo na maging Hokage ay dumating din ang panahon na gumawa ng hakbang itong si Danzo na wakasan ang buhay ni Ikatlo ngunit nabigo ito, nagtaksil itong si Kakashi kay Danzo at ipinagtapat ang planong pagpatay sa Hokage. Di pa din ito naging sapat kay Hiruzen para gumawa ng aksyon sa mga maling ginagawa ng kaibigan, nanatiling tahimik lang itong si Hiruzen at sinekreto ang nangyari sa Konoha. Sa pag-asang magbabago ang kaibigan. Noong mga panahon naman na umatake itong si Pain sa Konoha ay ipinag-utos ni Tsunade, na tapusin na ng maaga ang training nitong si Naruto at pabalikin na ng Konoha, mula sa Mount Ryuboko para nga tumulong sa paglaban kay Pain. Kaagad itong tinutulan ni Danzo at sinabi sa mga elder na mapanganib kung mahuhuli at makukuha nila ang Nine Tails kay Naruto. Pinatay nito si Kozuke, isang summoning na inutusan nitong si Tsunade, para sabihin kay Naruto na kailangan niya nang bumalik sa Konoha, dahil sa hakbang na ito ni Danzo ay mas maraming namatay na mga ninja at halos masira na nitong si Pain ang buong Konoha. May mga nagsasabi din na itong si Danzo ang nagpakalat sa buong Konoha na si Naruto ang may hawak sa Nine Tails, na dapat sana ay mga matataas lang sa Konoha ang may alam, dahil na din dito nagsimulang katakutan at kamuhian itong batang Naruto sa Konoha. Naging unofficial Hokage din nga itong si Danzo, isang pangarap na malapit na sana niyang matupad, matapos makoman nitong si Tsunade after ng pag-atake ni Pain sa Konoha. Kinailangan ng Konoha ng mga panahon na ito ng kakatawan sa Kage Summit at dahil sa hindi nga pwede itong si Tsunade ay idineclare nga nila itong si Danzo na pansamantalang Hokage. Dito din sa Kage Summit natin nakita ang mga mata nitong si Shisui Uchiha matapos nitong gamitan ng Koto Amatsukami si Mifune para nga piliin itong maging leader ng Shinobi Allied Forces, ngunit nabisto ito ni Ao nang gamitan siya ng Byakugan at makilala nga itong chakra flow ni Shisui. Ang pinakahuli nga na nakalaban nitong si Danzo ay itong si Sasuke, miyembro ng pamilyang kanyang pinaubos. Sa huling sandali nga ng kanyang buhay ay Konoha pa din at ang kanyang kaibigan na si Hiruzen ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kaya nga nung alam na niyang matatalo na siya nitong si Sasuke, ay gumamit ito ng pinagbabawal na teknik, upang may sabay sana sa kamatayan itong si Sasuke dahil sa isip nito'y delikado itong si Sasuke para sa Konoha. Kayo na humusga mga katropa kung talaga bang masama itong si Danzo or ginawa lamang niya ang lahat ng mga yon para sa kabutihan ng Konoha. Hanggang dito na lamang ang video ko na ito, salamat sa panonood, palike na lang ng video. Malaking bagay na yan para sa paglaki ng channel ko, maraming salamat.